Kapatid, napansin mo ba yung dating 1,000 mo sa grocery, parang 2 plastic na lang ngayon? Yung dating full tank mo, parang kalahati na lang. Bakit habang tumatagal, ay tumataas ang presyo ng bilihin? Kung gusto mo malaman, panoorin mo tong video na ito. Hi there, dear Shinkitan, your pambansang world coach. Naku, marami po nag-aalala ngayon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, di ba? Lalo na, nagkakaroon po ng sigalot sa ibang bansa. Tataasan ba ng presyo ng gasolina? Naku, kaya mga kapatid, huwag kayong mag-panic because it's organic. Ang tawag po dyan, mga kapatid, kung tumataas po ang presyo ay inflation. Ibig sabihin, tumataas ang presyo ng goods and services kumpara sa ating pera. Opo, una, kailangan po natin maintindihan, syempre, yung tinatawag nating cost of production. Kasi pag tumaas po yung tinatawag ng krudo, tataas ang transportasyon. Pag tumataas ang transportasyon, tataas ang delivery. Pag tumaas ang delivery, syempre, pati bilihin kasama na po. Ikalawa, kailangan natin maunawaan ang tinatawag nating supply at demand. Kung ang supply ay kakaunti, pero ang demand mataas, ang presyo ay tataas. Pero kung ang supply napakarami, pero ang demand ay kaunti, syempre, babagsak ang presyo. Pangatlo, kailangan po natin na consider po yung tinatawag global factors beyond our country. Yung gera, pandemya, problema sa supply. Ngayon, meron pa tayong problema na sigalot sa ibang bansa. Kaya, ang tanong, normal ba talaga inflation? The answer is yes. Normal inflation, more or less, patak yan sa mga 3% to 5% ang inflation kada taon sa mga regular na bansa. Pero may mga ibang bansa, pag hindi na-manage ang tamang inflation, pwedeng dumobol ito. Kaya ang tanong, pwede ba pumaksak pa ba yung presyo sa dati? Well, kung kayo ay naghihintay na babalik din yan sa dati, baka pumuti na lahat ang buhok mo, wala pa rin nangyari. Kaya ano dapat natin gawin? Hindi natin kontrolado ang ating inflation factor, pero kontrolado po natin ang ating paggastos. Kaya nga, huwag tayong gagastos na higit ng ating kakayanan. Pangalawa, kontrol natin na mag-budget. Yung ating sweldo, i-manage po natin mabuti. Number 3, control natin mag-ipon para pagdating po ng emergency, meron tayong dudukutin. At number 4, control mo ang pagtaas ng iyong income. Aside from yung trabaho, maghanap ka ng dagdag kita para malabanan mo ang inflation. Kaya ikaw, ano sa palagi mo pinakamagandang diskarte mo? Magbawas ng gastos, matutong mag-budget, matutong mag-ipon, o matutong magdagdag ng kita? Sana naman naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.